Mamaya lang ng konti, susubukan natin na mabidyohan. Pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, ay bibidyohan natin yung monitor sa TV na nakuha na ng Videoman yung polar bear. Kaya hindi kasi natin nakuhanan ng personal yung polar bear nung nandun tayo sa taas ng barko. Kaya ipapakita ko na lang sa inyo sa TV monitor. Mamaya-maya pagka nagkaroon tayo ng oras. Ngayon nandito tayo sa Iceland. Tapos nag-announce si Kapitan na meron daw whale dito. Kaya yung mga pasahero ay nagsilabasan para makita yung whale. Kaya susubukan natin kung mabibidyoan natin yung whale. Ayan. Bali, ayun na. Hinihintay na namin na makita yung whale dito. Nandito lang po yan. At ando dun yung cameraman ng Lejaman. Bali, nandito tayo ngayon sa Iceland. Yan, hinihintay natin yung whale na dumating at magpakita para mabidyohan natin ng personal dito sa tabi ng dagat. Yan, bali na si Kapitan kung makikita natin yung whale. Dun yung whale. Ayan, nagpakita na. Yun, ang buntot. Yun, nakita na. Yun. Bali, nilalapitan na namin yung whale dito. Ayan, bali napakaraming pasaherong nag-aabang, naghihintay para makuhanan yung whale na yun. Ayan, naghihintay rin sila sa taas. Ayan, naabangan nila. Ang pinaka gusto nilang makita dun sa whale ay yung buntot. Yan. Hinihintay pa namin. Ito yung isa sa mga cameraman din na para makita yung whale na yun. Pour partir en chasse, pour se nourrir de ce fameux krill qu'elle emprisonne dans sa bouche et qu'ensuite qu'elle emprisonne avec l'eau. Donc elle a sous la gorge ce qu'on appelle des sillons ongulaires, c'est-à-dire sa gorge peut agir comme un soufflet extensible. Elle peut engouffrer des tonnes et des tonnes d'eau. Dito kasi sa buong dagat na to, sa buong mundo, ay bihira na lang makakita ng mga ganitong klaseng mga whale. Kaya gusto nilang makakita ng ganitong klaseng whale. Konti na lang sila, kaya maraming natutuwang pasahero pagka nakakita ng mga ganitong klaseng isda, balyena. Bali, nag-aabang pa rin sila na makakita na balyena. Alam din ng balyena pagka halimbawang merong barko na dumadaong. Ayun siya. Ayun. Alam din ng balyena na pagka halimbawang mayroong taong tumitingin sa kanya ay nagpapasikat rin siya. Tumatalon-talon para makita rin siya ng mga taong gustong makita siya. Sana. Ang balyena kasi marunong din makiramdam. Pagka halimbawang merong barko, alam nila yan na maraming manonood sa kanila na pasahero. Yan. Kaya nagpapasikat din sila dito. Yun siya. Ayun. Okay na okay. Pagka tuwan-tuwa kami pagka halimbawang nakakita kami ng buntot ng whale. Yan. Mag-aabang pa kami kung saan pa meron. Pakalaki. Pati bata, gusto rin makakuha ng camera rin siya sarili. So, mga pasahero dito na bata. Nalaga-alala sila dito. Dahil inaabangan nila yung yan, nandito tayo ngayon sa officer mess. Dito sa officer mess, merong TV monitor. Dahil pagkatapos ng mga opisyalis kumain, meron silang sarili ditong mini sala para halimbawa gusto nilang manood. Kaya nandito tayo ngayon dahil para ipakita ko yung isa sa mga binidyo ng Videoman sa Lejaman. Tulad nitong mga to, yan. Ito yung lugar na binidyo natin, binibidyo rin ng Videoman. Tapos ihintayin natin na maipakita yung polar bear. Dahil dito ko na lang ipapakita sa inyo
sa recorded ng Videoman. Tulad nitong mga to, ito yung mga pasahero at ito yung mga dagat na pinuntahan natin sa ano pa rin yan, sa Norway. Yan yung mga iceberg na pinuntahan natin. Tapos may waterfalls din dyan. Tapos ipapakita natin maya maya yung polar bear. Yan yung mga vinidyo nung Videoman ng Legiaman. At yan yung mga pasahero natin na nasa Zodiac. Yan yung isa sa mga pinapakita ng Videoman, na yung iceberg na yan ay nahulog dahil unti-unti siyang natutunaw, kaya nagkakandahulog yung mga pira-pirasong yelo. Na videohan ng Videoman, yung mga yelong yan. Kaya delikado ang lumapit sa mga yelong yan dahil may posibilidad na bali nagugunaw yung mga yelo na yan. Bali nagla-landslide. Parang nag-slide yung mga yelo. Yan pa yung isa. Yan yung lugar ng Norway na nagbibideo tayo sa taas ng barko na hinihintay nating dumating yung polar bear. Yan yung oras na yon. Yan yung araw na yon na gumuho yung iceberg na yan. Kasi sila yung isa sa mga lumapit na kasama yung Zodiac para pumunta dyan sa mga lugar-lugar na yan. Kasi tayo, wala tayong oras na pumunta dyan dahil may trabaho tayo. Kaya Videoman lang ang nakakuha nung mga kuha na yan. Yan yung Zodiac at yun yung mga pasahero. At yan yung rainbow na binidyo natin. Binidyohan din pala ng Videoman. At yan yung barko natin. At yan yung mga inano niya. Yang lugar na yan ay sa Norway pa rin. At yan yung mga facts na na-videohan nung Videoman. Bali naglalaro-laro. Hindi tayo kasi nakalabas, kaya hindi natin na-videohan yung maliit na facts na yan. Naglalaro sila. Bali yung facts na yan, bali magulang na yan. Hinahabol niya yung ibon. Ngayong nakuha niya na, pag nakuha niya na, ibibigay niya na dun sa anak niya para mapakain niya. Nanguhuli ng ibon para makakain yung anak niya. Ngayong nakuha niya na, ay ipapakain niya na ngayon sa anak niya. Lalapitan niya na yung anak niya para ibigay niya na yung nakuha niyang pagkain. Ayun yung anak niya. Kinain na. Naman yung barko natin. Binidyohan din nila. Yung napunta natin, aalis soon, tapos pumunta naman tayo ng Beldoroy. At iyan na yung oso na hindi natin na-videohan. Bali, Videoman lang ang nakapag-video. Pero ako, nakita ko yan ng personal, yung oso na to. Na lumalangoy habang nandoon ako sa pinakataas ng barko. Kaya lang hindi ko dala yung video ko, kaya hindi ko siya na-videohan. Kaya ang gagawin na lang natin, ang ginagawa natin ngayon ay sa sa TV monitor ko na lang kinukuha itong kuha ko ngayon. Bali yan na yung isa sa yung mga pasahero. Nasa Zodiac sila. Tapos yung barko natin, Legiaman. Tapos habang pupuntahan natin yung polar bear, pupuntahan nila para makita ng personal yung polar bear. Habang pag-aalaga sila sa sa iceberg na yan, ay meron silang nakitang polar bear. Yan na yung polar bear na nakita namin dahil nilapitan yan ni Kapitan para makita lahat ng mga pasahero yung polar bear na yan. Yung polar bear na yan ay kasing laki ng tao, na mas malaki pa sa tao. Yan ay 7-footer. Ganyang kataas yung
polar bear na yan. Yung polar bear na yan ay bawal lapitan dahil pumapatay ng tao. Mukhang maamo lang siya pero bawal siyang hawakan dahil yan ay wildlife. Yan ang isa sa mga kinakatakutan ng tao dahil yan ay nananakmal. Yan. Yan, nakita ko ng personal yan kung paano lumangoy yung polar bear na yan sa dagat. Yung polar bear na yan ay nabubuhay lang sa lamig. Tulad ng Norway, sa mga mayiyelong lugar. Ng Alaska, ng Antarctica, yan. Yung mga lugar na yan, ay dun lang sila nabubuhay sa mga malalamig na lugar. Yan. Andiyan ako nung kinukuha na ng video yung polar bear na yan. Kaya lang, wala akong dalang video, kaya hindi ko nakuha.